Bago tayo mag-question, gusto ko ilabas yung mga video. Tayo yung mga video. Gusto ko ilabas yung mga video. Tayo yung mga video. Pakitanggal lang ito muna. This is the grand conspiracy. Niloloko na tayo. Harap-harapan. Hindi na sinusunod sa Supreme Court. Harap-harapan, nagnanakaw sila ng kaban ng bayan. Bongbong Marcos sa mag-umpisa. Sound. 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 Walang sound. Ako ang simula nitong lahat, ako ang magtatapos. Siya nag-umpisa at sinasabi niya siya magtatapos. Hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nag-umpisa pero taong bayan na magtatapos. Sinungaling si Bongbong Marcos. Siya nag-umpisa pero taong bayan ang magtatapos. Sa susunod na video, dito mag-uumpisa ang problema ni Bongbong Marcos. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA. Unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Okay. Next. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not invalid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mo blanco-blanco dyan sa pera ng tao. So, kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang aligasyon ni former President. Let me tell you, as President, I am going to give you a...
kailangan nakatawa at itanggi ni Bongbong Marcos ang alegasyon ni former President Duterte para palabasin ni Bongbong Marcos na baliwala ang sinabi ni Duterte. Run for your money. Just last month, I had to read 4,057. Tama na. Take note, he read 4,057 pages. So alam niya yung GAA 2025 ang laman na nandun nakasaksak yung 100 billion na para sa kanya. Makikita niyo mamaya. Federal Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, doodled it. Yeah. So he analyzed it, he studied it. I cannot find those damn blank items. Sinungaling na mastermind. Sinabi niya rito na he analyzed it. So alam niya lahat ang nasa loob and he vetoed it. Out of the 100 billion inserted by Saldico and Martin Romualdez, 1.15 lang ang tinanggal. Ang tinanggal doon, 250 million for Palawan, na importante yun sa Palawan para sa port nila dahil dami ng turista sa Palawan. I think they're having 15 to 20 flights a day. Importante yun, tinanggal. 100 million tinanggal sa Cebu para sa irrigation. 800 sa Abra tinanggal. So 1.15 lang ang tinanggal. So ibig sabihin, pinirmahan pa rin niya yung 98.85 billion na para sa kanya. Tuloy mo. Bongbong Marcos needs to silence Duterte, the critic of GAA, General Appropriation Act. This is the kidnapping of Duterte. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Tanong nga. Nandito ka kayo lang. Ikaw, tanungin kita, anong kasalanan ko? No warrant of arrest. The warrant of arrest were issued later, after the arrest. Hihilahin mo yun. Hihilahin mo yun. Ako maniwala ka, hihilahin mo yun. You have to bring me to the Binatigos ang administrasyon, lumakas ang simpatya kay Duterte na wala ang boto sa Visayas at Mindanao. Natalo ang senatorial slate ang administrasyon, panalo ang senatorial slate ang oposisyon. Bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, kaya kailangan umarkila ng PR man para baliktarin ang sitwasyon. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan kong kaibigan. So, tuloy-tuloy pa rin ang character build-up. Tuloy-tuloy ang scripted na interview para character build-up ang actor president. Pasensya na uli, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayo mabait. 1. 4 na beses sasabihin ng mabait. Ahensya ng Bongbong gobyerno, Marcos. sa ngayon ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po. 2. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Mabait niyo sir. 3.
Ang bait niyo talaga. 4 times na mabait si Marcos. Marami PR nagsasabi man, sa akin yan. binibuild up. Anong gagawin ko? Baging masamang tao. Sinungaling ito na presidente. Now, ang susunod, the stage is set. The mastermind will become the hero. Kailangan ilaglag ang mga senador at congressman para maging hero siya. Iniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya, si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita sa congressman pati projects. Kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Dr. Mastermind, ako ang maglalagtad ang katiwalian para hindi ako mabintangan at hero pa ako. Let's go back to the SONA 2024. Bongbong Marcos mentioned, he built, pinagyabang niya, nakagawa to 23-24, 5,500 flood control projects and more. Ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mga nabudol. Mastermind, after the SONA 2024, binintangan ni Bongbong Marcos ang kalikasan at ang mga taong bayan na hindi marunong magtapon ng basura ang dahilan ang pagbaha. President Ferdinand Marcos Jr. pins the blame on climate change and improper trash disposal after he inspects severely flooded areas in Metro Manila. The amount of water was not as bad as Indoy. But the effect was greater than Indoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. This is what the effects of climate change are. Sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara. Yun to nagbarat. Hindi yung mga flood control na tinayo niya. Binanggit niya at pinagyabang, mahigit 5,500 flood control ang natayo niya. Ngayon, di ba na ang sinasabi? Maliwanag na pinagyabang niya ang more than 5,500 flood control projects. Ang nagawa niya noong 23 and 24 for 2 years. Pero ang anomalya, ang flood control na project ay nag-umpisa noong 20, 23, 24, and 25. Dahil 22 wala pang budget. Gumawa ng pera ang administrasyon ang mga kasama at ang mga kasama niya. Next. Mastermind at actor, nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. At hindi niya binanggit, take note, hindi niya binanggit si Saldico, Speaker Romualdez, dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. So, tatlo lang sila nakakalam. So, maliwanag mga kababayan na tatlo lang sila nakakalam dito. Pagkatapos ipagmalaki noong 2024 ang more than 5,500 flood control projects, sa 2023-24, biglang nag-iba ang sinasabi ngayon sa SONA 25.
Pabasdaan ang mannerism ni ang bibig ni Bongbong Marcos habang nagsasalita. Yun daw ay epekto ng cocaine. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong mata na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinungaling na presidente ito. Maliwanag na sinungaling. Sila nagdakaw sa panghero. Sige, tuloy natin. Bata pa lang, ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Bata pa lang kami, ni Bongbong, alam na namin, ang buong pamilya, ang problema sa kanya. Batid ko na nagdadrug siya. Amy Marcos, yung kapatid na nagsabi nagdadrug. Kaya hindi pwede magpatuloy ito dahil ang nagdadrugs o palaging high sa cocaine, hindi na tayo pwede, puro mali-mali lang ginagawa. Puro liwanag na, tapatan, niluloko tayo. Ninanakaw ang kapatid ng bayan, harap-harapan. Tuloy natin. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte, na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Ipapakita ko sa inyo ang mga project sa Ilocos Norte. ICI, dalawa lang pinakita, palpak na. Pero makita nyo mamaya kung gaano kasama ang mga proyekto ron. That's in Ilocos Norte noong November 13. Dalawa lang pinakita, diyan ang pinakamaganda nila. Kamay lang natatanggal na yung semento. Nueva Era, Ilocos Norte. Yun lang pinakita. Tapos, iba pa. Alleged completed, by the way, for your information, all the projects in Ilocos Norte are paid in advance. Lahat sa buong bansa, paid in advance, kaya marami silang pera na kolekta. Tuloy. Ilocos Norte lang na ito. Wala pang Bulacan, wala pang Mindoro, wala pa yung iba. Sa Ilocos Norte lang ipapakita natin. All paid in advance. Yan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Ghost Project, Substandard, the province of Bongbong Marcos and District of Congressman Sandro Marcos. Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-imbestiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Sa Barangay Gaho, Lawak, Ilocos Norte, ilang buwan pa lang ang flood control sa Padsan River na sira agad. Ito sir, pag-start treated ko eh. Kung sir, ayun lang. Lagyan lang ng parang
Ganun mga simple na kuya. O sir, bali pangalawa na to kasi. Sir, yung dati kasi sira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Ito na. Bali, 1 year lang. Siguro, ganun. Pangalawa na sir. Pang taon na sira sir. Ilocos Norte lang po ito. Kanya mga proyekto nila. Paid in advance. May mga date pa yan. Pagsan River, Ilocos Norte. Substandard. Pulo River Poblacion, Municipality of Adams. Ilang buwan pa lang, nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Completed, nasa record. Naka-record po sa Public Works and Highways na bayad na lahat ito. Puro substandard, puro ghost project. May date yan. Nandiyan yung mga date. Sige, tuloy. Saan? So, lahat ng project ito na fully paid, may project completed as per record, completed paid. Sige, tuloy lang. At sa Padsan River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood control, gumuho na. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga motorista. Pati daan, naapektuhan na. Ito, completed lahat. Sa record, all paid, completed. Hindi lang alleged to, completed with record. Another sa Pagudpod, papuntang lungsod ng Adams, maradaanan ninyo ang sirang tulay. Pakiayos naman sa kontraktor, delikado na mga sira, nakatiwangwang pa mabakal. Papunta naman sa windmill sa Barangay Tagiporo, tingnan ninyo ang revetment na nasira. Kakahiya naman, nakikita ito ng mga turista na dumadaan sa area. Pacheck na lang din po ang ginagawang flood control sa Poblacion Municipality of Pasukin. May reklamo kasi ang mga residente. Nasa isumbong ng Pangulo website din ito. Another gross project, anomaly. Marami pa yun, ha? Because they have less than 200 flood control project in Ilocos Norte. Marami pa yun, pero tatagal tayo, kaya shortcut na natin. Another gross project, anomaly in Ilocos Norte, December 29, as Daily Tribune. But residents of Barangay Cabarwan, Pidig, Ilocos Norte, are staring at today is not a bridge, but a concrete piles rising from the river. Even as government records show, a 28.46 million project Facebook as completed. Completed na raw yan. Yan ang mga project nila sa Ilocos Norte. Unfinished pero paid. So maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw na linuloko na tayo itong administrasyon na ito. Huwag tayong papayag, mga kababayan. Tuloy lang. Ang kontraktor, karamihan, yung tinayo nilang mayor sa Lawag, si Alcid, bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya.
Nung konsal pa lang itong si Alcid, contractor na, paborito na ni Bongbong Marcos na contractor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Naka-record. January 30. So, lahat naka-record po. Wala akong nilabas dito na hindi naka-record. Sige, tuloy mo. Ayan, ang Megapolitan ay owned by Mayor of Lawag. Lawag City of Bongbong Marcos. Paborito yun ng contractor. Lawag City Mayor, favorite contractor. Wala nang hiya-hiya ito. Bigyan ng bilyon-bilyon. Flood control. Hindi na alas completed yung mga yung bayad na may date eh. These are all the projects in Ilocos Norte. Oh. Kung hindi ghost projects, substandard. Meron ako ilalabas na kaisa-isang AI video dito sa presentation na ginawa ko. AI lang ito, para maliwanag. Mr. President, the country heard your promise. Now we're watching your choices. Noong 2024 SONA, ipinagmalaki mo ang 5,500 flood control projects. Pero nang dumating ang baha ng 2024, Mother Nature fact-checked your numbers. At pagdating ng 2025, unti-unti nang nabuo ang larawan ng katotohanan. August, lumabas ang whistleblowers. September, DPWH engineers testified sa Senado, ghost projects, kickbacks, bilyong insertions. At ang pinakamalakas na pasabog, a video from Zaldico naming you and Martin Romualdez as the masterminds behind 100 billion pesos flood control insertions. After that, everything snowballed. Now, the DPWH and the ICI, ang mismong fact-finding bodies na kayo ang nag-create, are recommending plunder charges against Martin Romualdez at Zaldico. Pangulo, this isn't politics. This is credibility. You said walang sasantuhin. You said the truth matters. Then let the truth cut close to home. If you want to save your presidency, start with Martin. O, maliwanag po na binanggit na si Martin Romualdez. Na-imbestiga pa, di pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Nag-testify si Gutesa, hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Gagamitin nila para hindi dahil yun na nagturo sa kanila. So si Gutesa, nakatago na kay Martin Romualdez at plano nila gamitin pag pinahil sila sa ombudsman. Pero walang kwentang ombudsman dahil ganun na rin. Start with Martin Romualdez. Wala, Because up to now. justice only matters if it reaches your own family. Pangulo, the nation is watching, and history won't forget who you choose to protect. The nation is watching, history won't forget. Unti-unti lumalabas ang katotohanan sa flood control project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Gumagawa na sila ng pera noon 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress
na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Pinsan buhay. Maraming salamat, Congressman Naigaya Rize. Sana maraming gagaya sa iyo, si Manong Chavito. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger, pakinggan natin na nag-comment si Michael Cayo para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Saldico, yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Saldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukukain na tao. Malala na. Wala na mangyayari sa ating bansa. The only reason na nahuli niyo si PBBM ngayon, dahil kumanta si Saldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito. So tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo. Manong Chavez Singson. Panireklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Presyo, nagagalit siya. Presyo, Manggabian recognition. Presyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirmahan pa rin. Alam na niya na scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Saldico at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggal niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So, inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito, pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nagaling sa gobyerno ito, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance.
nawala rin, tinanggal din para meron sila sinagad ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala pa kayo ngayon. Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang tuloy ko ito, 19 billion mas order back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President, for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa ito yung JA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko na allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBM, DPWH, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirma niya. Hindi ikot to, kundi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By CAM, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na para kay Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung iba. Almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos kay Saldico at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandiyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos yan, pupunta na sa Proposed General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas lang pag pinirma na ni Presidente. So dito, nandiyan pa rin 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuan to. So wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed GAA, babalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente. Philippine 6.32 trillion GAA at tinanggalan lang ng 194 billion, ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At ang 100 billion na isiningit ni Martin Romualdez at Saldico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang ang pwede magtanggal, siya lang ang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention, he scrutinized it, he studied it,
He read 4,057 pages. Tinignan lang niya kung nandyan yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging batas na. So, gano'n ang pang-ikot to. Now, magician ka ako. Now you see 74 billion PhilHealth sa NDEP. Now you see 74 billion PhilHealth sa Congress. Now you see 74 billion PhilHealth sa Senado. Now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth. Sa proposed GAA 74 billion PhilHealth. Pagbalik sa kanya, nawala. So, magician ka ako. Now you see, 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 now you don't. Magaling na magician. Hindi lang kurap, magician pa. So, anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan. Magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Maliwanag. Nandito na ang prueba lahat. So, mga abogado, alam nyo lahat to. Nandiyan na ang prueba. So, of the 100 billion insertion of Saldico and Speaker Martin Romualdez, first cousin of BBM, for Bongbong Marcos, BBM vetoed only 3 projects worth 115 billion. This means he approved the rest of the 98.85 billion insertion, of which they delivered to Bongbong Marcos, 25% commission. Aliwanag po yun. Pinirma niya. Next. Sa susunod na papakita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan. Magbabago ang tao. Example, Jose Claire Castro, official spokesperson of Malacanang. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siya nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklin. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kaklin na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala alam si BBM. Claire Castro lang sasabi. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASC ka pa and everything. Wala ka talagang alam. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF, oras na makuha niya, kopya ng bill. Ay talaga? Eh, siyempre, teka kasi- lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. No, urgent. Ganon? Oo. Tikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat Oo. ganun, partner. Diba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, naku, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Mhm. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin. Kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission
Communication Office with a budget of 2.4 billion, nagbago na. Atakdog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin na po siya ay dinamay. At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Atakdog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, doon tayo sa Alocabos. Pork barrel, illegal sa Supreme Court ang mga Alocabos ay nasa National Expenditure Program. Nakalagay doon sa National Expenditure Program at naibigay para puntuhan ang mga proyekto bago pa man sila matukoy. Ang pork barrel, basta iba na ngayon. Ang pangalan niya, Alocabos. But the same dog, different colors. Iba na pangalan eh. So, ang mga Alocabos, top 14 lang to. Halos lahat ng congressman may Alocabos. Huwag tayong pumayag, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag tayong pumayag. Binabastos na tayo. Ang dami ng ninakaw, may Alocabos pa. Dagdag, yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa NEP yan. Wala na, hindi na tamang pag-iisip dito. So, itong ibig sabihin dito, dagdag lang sa mga nanakaw na pera na ginawa ng this a pork barrel. Pinalitan lang pangalan. So, itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Pagka sila nakakaalam, nakakamoy, bibigyan ng malaki. So, top 14 lang ito Dagdag lang ito sa mga pera na nakuha nila sa gobyerno. Kaya, walang konsensya itong gobyerno ito. PhilHealth zero. Dinakaw nila lahat. Kinuha. Taong perang bayan. Yung PDIC na insurance ng mga bangko. So, kung may mangyari, kawawa ang ating bansa. So, maliwanag, mga kababayan, na linuloko na tayo itong namubuno na tuloy na dahil nagdudruga. Puro pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bukod pa ito sa insertion, ang program funds, ayuda, bakit daw una ang pagpundo sakalang hahanap ng item sa NEP. Mahanap sa NEP ang mga ito na nasa NEP. So, ang susunod na video ay epekto ng mga ghost project at palpak na flood control. Epekto ng ghost project at palpak na flood control.
believe in destiny, siguradong babagsak si Bongbong. Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. The country again reaches its 40th year. That may be seen as a symbol of and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. So, tapos na ba tayo? History is repeating itself. Divine Providence, number 40, the Bible means the completion and the start of a new beginning. Okay na? Okay. Aya. Si Diskaya, itong dalawa ito dapat testigo. Dahil sila nakakaalam. Kinulong na si Diskaya dahil siya nagsasabi doon na unang September, tinanong ang ICI, sino ang mga binigyan yung pera? Sabi ni Diskaya, Calatrava. Who is Calatrava? Siya ang head ng Office of the President for the Visayas. Ang asawa niya, kapatid ng asawa ni Martin Romualdez. Siya ang tumatanggap, siya nagbibigay ng project, siya tumatanggap ng mga 25%. Calatrava. Kaya, ang mismo nagpatanggal, si Chairman Reyes ng ICI. Tanggalin yan, hindi pwede ilagay yan. Doon tayo susunod. So, mga sumunod, sinabi ng mga binigyan, tapos nakalagay pa ron, binigyan namin ng 20 million sa pinagawa ni Speaker Martin Romualdez na radio station niya. Dahil maraming binibili ngayon ni Martin Romualdez sa radio station. So, ni-renovate nila yung radio station, they spent 20 million. Binigyan namin 20 million, sabi ni Diskaya. Wag mo ilagay yan, tanggalin yan. Reyes mismo nagsasabi. Chairman, ICI, kanukuha niya ICI. Nawala na lahat ng member, si Reyes na lang naiwan na sinungaling. So si Saldico, 121 days bago nakasuhan, pilit nilang kinasuhan after 121 days. Nung nakahalata si Saldico, na nilalaglag na dahil nagpaalam na babalik na, wag muna, kami bala sa'yo. Masyadong mainit pa. So, diyan ka muna. Nung nakahalata na nilalaglag na siya, nagsalita na. Nung nagsalita, 7 days. May kaso, may warrant of arrest. Yan bang hustisya? Wala, kanukuha ng hustisya dito sa ating bansa. So, etong dalawang ito, importante testigo ito dahil sila nakakaalam. Ngayon, hinahanap na yan. Pag pinatay yan, wala ng testigo. Si Diskaya, dapat ilabas para magsalita. Saan tayo magsusumbong? Wala. So, kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So, after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And, nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyaya ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Now, I'll read to you a open letter to General Brother, the head of the Armed Forces of the Philippines. Ito, nasabi ko na kanina, si Orly Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Babalik ta rin para gamitin nila. So, dapat yung mga Navy, ano ba siya, Navy or Marine? Kayo mga Marine, hanapin nyo yung kasama nyo. Hinuli na ito, pinabaliktad, binaliktad na yata. Para gamitin nila dahil siya nagturo kay Martin Romualdez. So, ito si Martin Gutesa. Ha?
Orly Gutesa. Orly Gutesa. Ah. Ano sinabi mo? Okay. Tinago na ni Martin. Anak na ni Martin yan. Okay, kung ipapaitulot nyo, babasahin ko itong open letter to General Romeo Browner. Dear General Romeo Browner, Jr., I write this letter not as a political figure, but as a Filipino who has lived through wars, coup, assassination, dictatorship, betrayal, and revolution. I have buried friends, seen President rise and fall, faced real enemies, and watched our nation collapse more than once, not because of foreign forces, but because good men choose silence. I have stood in the middle of history more than times that I can count. I know the smell of a dying nation, General. Sir, I smell it again. This time the enemy is not foreign. This time the enemy is inside our own home. You speak open about China, about Taiwan, about war scenarios, about preparing for conflicts far beyond our shores. But how can we prepare for battles out there when we are losing the most important battle here at home? Our nation is collapsing, not because of foreign aggression, but because corruption has eaten us from the inside. Tell me, General, how can China be the problem when it is that China stealing billions from our national budget? China did not mastermind the flood control anomaly. China did not corrupt illegal insertions. China did not cause the peso to crash, the enemy to bleed, or investor to flee. Let us stop fooling ourselves. The cancer is not in the West Philippine Sea. The cancer is sitting comfortably in an air-conditioned offices, smiling at cameras, while draining this country dry. General, sir, as the Chief of Staff of the Armed Forces, holds billions in intelligence funds. Billions. Are we supposed to believe that with all the intelligence money, you do not know what is happening? General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded, or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people. And this is what Filipino cannot understand. Why are you protecting thieves? Why are you lending your dignity, your uniform, your honor to people who betray the nation every single day? General, you know exactly who they are. Yet the institution meant to defend the Republic is being used to defend the corrupt. Stop using external threats as a distraction from the crisis happening within our country. Stop provoking China. General, of all people, you understand the cause of war. Our country has no capacity for conflict, not when our soldiers cannot afford proper housing, not when our soldiers cannot afford
not when our soldiers cannot afford housing, and not when our families struggle to buy rice, not when Philippine economy is gasping for life. China is not our enemy. Our enemy is the corrupt officials of our country. Look at our people. Listen to their sufferings. The peso is at its weakest, touching 60 pesos to $1. Foreign direct investment have collapsed to the lowest level in more than a decade. Jobs have disappeared. Food prices cross the floor. Fuel is at record high. Public debt has exploded. Our country now owes more than 17 trillion pesos. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. 17 trillion. So mga anak natin may utang na, nakautang na. For sure, our economy cannot survive under this current government. Foreign investment is very low and cannot balance our economy. Hope is fading. This is not China's doing. This is the consequence of greed and incompetence. Masyado kayo sakim at walang alam kundi magnakaw na kaban ng bayan, maghurakot. To the uniformed men and women of this nation, you are being used. You are being given crumbs while others take billions. That small staggered salary increase was not help. It was a distraction. For 3 years, they will keep you tied with a staggered 15% increase, 5% yearly. Until his time is over, release in small doses to control your loyalty. You are being tied like dogs instead of being honored as the nation's defender. Worse, reports now say that some ranking officials were given cash, not to help them, but to silence them. Money to keep them from acting, from speaking, from standing up. That is an insult to your uniform, your oath, and your dignity. You must show the nation that the armed forces cannot be fooled, bought, or manipulated. I challenge every good citizen, including the police and military alike, to come out and stand for our country. Stand and declare that you will not tolerate rampant corruption, not to fight the government, but to fight the corruption that is killing our country. Give your uniform a new purpose, a purpose far greater than small pay increase, meant to pacify you. Rally behind the truth. Rally behind the Filipino people. Because your voice, when united, is stronger than any politician. And if you continue to stay silent, then that silence, speak loudly. It means you accept the corruption. General Browner, history is knocking on your door. One day, long after this administration is gone, your grandchildren and the history books will ask, where did the Chief of Staff stand when the nation was drowning in corruption? Did he protect the Filipino people, or did he protect the corrupt politicians who betrayed him? At a time like this, your role becomes critical. I'm not asking you to violate the Constitution. I'm not asking you to remove the President. What I ask is a far simpler and far braver. Announce your stand against graft and corruption in a public place.
Because today, silence is no longer neutral. Silence is taking sides. Silence is protecting the wrong people. Silence is betrayal. And if you stay silent, history will judge you harshly. The Filipino people will arrive at only one conclusion, that you became part of the corruption and that you sold the very country you swore to protect. Once again, to the uniformed men and women of this nation, do not let your silence bury our nation. We both love. Signed, Chavit Singson. Question, I have another message to my former friend, Bongbong Marcos. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay ang Pilipinas. Hello, okay. Shall we give Governor a big hand for his bold? Yeah. Okay. Dahil sa marami tayo, no, I will limit your questions to only two. No? Yeah, for the information of everybody, nanonood din ng Tiga Cebu, Talisay Cebu, and Davao, and others. Nakikinig po dito sa atin lahat. Oh, so the truth has come out. The truth has come out. Okay, so please identify yourself, your name, your media organization, and please limit your question to only one or maximum of two. Okay? So who's the first? May mic dyan? May mic dito? Okay? So please identify yourself. Isa pa, no? Huwag na natin talungin yung mga sinabi niya kanina. No? Bago lahat, ipabigay ko sa inyo yung open letter ko kay General Brown para meron kang copy. Good. Everybody have a copy. Okay, please identify yourself. Hi, good morning. Jonah from Asahi Shimbun. Ano yan? Please. Hi. Good morning. I'm Jonah from Asahi Shimbun. So the question is, when do you plan to go to Malacanang to, debate with the president? Yes. Also, the AI video earlier said that if the president wants to save his presidency, then he should give up his cousin, the lawmaker Martin Romualdez. Is that a minimum, or does giving up Martin Romualdez really, is that all that's needed to save the Marcos presidency at this point? No, both of them. Hindi na pwede magpatuloy pa si Bongbong Marcos dahil tuliro na sila. He is on drugs. Maliwanag, harap-harapan na itong kalukuhan na ginagawa nila. Walang mangyayari, walang maglakas loob, kagaya ni Saldico. Paano nagkaroon ng 90 na security nung ginagamit nila sa Saldico? Ngayon, pinapahuli na nila dahil kumanta. So, maliwanag na sila may kagawa nito. It's not enough that Martin Romualdez should be charged alone. Pareho sila. Pareho sila dahil sila nakakalam nito. Silang gumawa nito. Marcos Jr., Bongbong Marcos, alam niya lahat ng kalokohan. Panahon pa ni President Noynoy Aquino, panahon pa ni President Duterte, may nangyayari ng ganyan pero maliitan. Ngayon, alam niya, hindi niya binuko dahil kung bubukuhin niya, hindi na siya makagawa ng pera. He chose, pinili niya ang gumawa ng pera. Total, walang aangal, may kasalanan na lahat. Yun ang totoo nangyari. Follow-up question, sir. When do you plan to go to Malacanang to debate with the president? And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so with 40 years, 40 is a very important, auspicious number. How do you help, how do you intend to help
divine providence along. Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, yun, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa Islam, mayroon din number 40. So, yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niluloko na tayo. Hindi pwede, mga kababayan, huwag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera ang taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. Sorry, when, sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. And yung one time, big time, the soonest possible, one time, big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organizations, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yeah, Christian Menesa po, Malaya Business Insight. Mr. Chavit, I'm just going to ask about, in 2022, you made a statement in ABS-CBN regarding that all Marcos assets are not ill-gotten wealth. Why now parang different na yung sinasabi niyo po regarding sa Marcos has been being corrupt since his father time. Ano po yung masasabi natin, explanation po natin doon? Gusto niya lampasan tatay niya eh. Nasa Guinness Book of Record ng tatay nila. So, I think he's destined. That's why I believe in God, I believe in miracle, and I believe destiny. He is destined to dethrone his father in the Guinness Book of Record. Okay. Another question po, regarding po dun sa yung fighting against the government. Sir, medyo may history tayo sa politics na parang medyo wary ang public. Pero how can you convince everyone that you're more credible as a who are sitting in the administration or whatever na inakusa natin po? Ano ibig sabihin? Yung sir, you mean, what you're accusing now is, syempre, is very big. Ang namin is yung sinasabi, syempre, automatic they will try to debunk or discredit what you're saying. What are you going to present na as a person na mas credible yung sinasabi nyo kaysa sa mga ipapalabas ngayon ng, syempre magka-counterattack yung mga inakusan nyo, particularly... More credible yung sinasabi ko kay sila? Opo, sir. And ang liwanag na nakawan. Naka-record. Naka-record lahat ng nakawan. Anong mapapala ko dyan? Wala akong mapapala. I stand to lose everything. Pero ginagawa ko ito para sa ating kababayan. I want justice. Po, Manong, may magkakataon Manong si MJ po sa SMNA News. Happy New Year, sir. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Pokis dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At pailan Ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military
para huliin who is against them. Kung sino man ang pumunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si Jer Pukis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila, ang pagnanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ang totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala lang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, so maliwanag na tinatakot nilang taong bayan, huwag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 sa pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manong, last na lang. Doon sa pagkaka-aresto kay General Pokis, na naalala nyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law? Na nung panahon na yun, kinukulong po yung mga nagtatanong against the government. Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga umangal. Siguro, baka gusto nila mag-declare martial law. Kung mag-declare sila martial law, hindi napapayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon niyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang. Tinanggal. For the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil nasa ating katotohanan. Thank you, Manong. Isa lang po. Ano pong opinion ninyo sa mga sunod-sunod po na, Iza Aldana po o Philippine Insider News, ano pong masasabi po ninyo na yung mga nalilink po sa ating flood control projects tulad nila Cabral na medyo meron po tayong mga death na mga incidents po? Ano pong opinion po ninyo? Kailangan maimbestigahan yan. I don't believe na nagpakabatay yun. Unang-una, takot sa height yun. May tumawag sa kanya na pupunta ron. At nagbalik-balik doon na may tumatawag na punta ka ron. Palagay ko tinulak. Dahil siya magsasabi, yung mga, ang balita ko, siya nakakaalam lahat yung mga kalukuhan. Hindi nila magagawa yan kung walang blessing ang Malacanang. Hindi magagawa ang public works and highways lahat yan kung walang blessing ang Malacanang, maliwanag yan. Gob, good morning. Val Gonzales po, DZRH. Yung inisa-isa ho ninyo kaninang flood and infra projects na nakita ninyo dun lang sa Ilocos Norte. Pito yung nailista ko, I don't know kung tama yung nailista ko, pero antay kong banggitin niyo kahit rough estimate lang po kung magkano ho yung nabanggit na mga flood control infra projects na manomalya. Nasa listahan? Nasa listahan yung record lahat. Lahat ng linabas ko rito, nasa listahan. Yung mga record,
Nandyan lahat ang mga record. It's all recorded. Hindi ako maglalabas dito na hindi naka-record. Opo, sige. Kunin po namin. Public. Nasa public na yan. Kunin po namin mamaya yung estimate kung ilang projects at kung magkano yung projects. Then, ang last... at saka time and date ang pagkatapos. Nandyan lahat. So, yan ang ebidensya na kakalukuhan ng mga projects sa Ilocos Norte. The hometown of the President. So, it happened all over the country. Example na lang sa bayan niya mismo, kaya ginawa na lahat. Kaya naglakas loob din yung mga engineers na gumawa dahil utos sa kanila para makapag-produce ng pera. Ang sistema, ibibigay yung project at babayaran nila diskaya kagad. At yung project, babayaran naman kagad. Kagaya sa Ilocos Norte, lahat ng project nila bayad na in advance. Advance payment. Si mismong diskaya nagsabi, advance payment. Kaya kinukulong nila eh. Last na lang, Gob. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, makikiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ang kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, nanyayan ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto niyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw niyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future niyo ito. Pero Gob, kung sakaling makausap ho ninyo lahat ng mga religious sector, at ang sabihin ho nila sa inyo ay, ikaw na Gob ang magdesisyon. Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din doon sa 40 years na... Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi pasok pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto doon mga grupo. Kung February. Okay, thank you, Gov. Magandang umaga po, Darlene, kahit ng GMA Integrated News. Pagkatapos po nating ninyong talakayin yung mga issue at mga aligasyon, ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Tao bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kalukuhan. Imposible mapagtakpan niyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Hindi tayo papayag yan. Hindi papayag mga Pilipino. I'm dead sure, karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po, yung sa one-time, big-time rally,
Meron na po ba kayong nakausap na personalities o mga grupo na nag-commit na sasama? Wala pa. Pero, sisiguro ko maraming sasama. Salamat po. Hi po, Gov. Good morning. Janice Navida po of Bulgar. Gov, with the recent issue po sa Venezuela, kung saan dinampot at ikinulong yung kanilang President and First Lady, sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita yung magiging consequence? Possible. Kung hindi na rawuli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military, may ibig sabihin yan, bakit hindi gumagalaw? So, kung mahirap bumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest na from now on, mag-usap-usap muna kayo to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yon. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you are welcome to join us in that rally dahil hindi naman natin policy Wala tayong babayulit na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw nyo grabe korupsyon in public. Baka mamaya press ko lang, hindi pwede yun. In public. They should announce na ayaw nilang nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, involved din sila sa korupsyon. Apo. And another question po, any reaction po doon sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices and judges are corrupt? Sabi ni Remulla, mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin. So, kayo po ba naniniwala? Hindi ko paniwala. Ako, naniniwala ko na ang huling punta natin ng mga justices ng Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong acting president, then stop election. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyerno ito. Okay, thank you po. Magandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHK Japan TV. Sir, are you not concerned that you will be arrested because of possible inciting to sedition because of what you have mentioned here? Ako nga, we are not violating anything. Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. Maski na. Kung gusto nyo na ako kulong nyo na ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maliwanag yun na panakot sa akin, walang plunder. Pinail lang plunder para lang masabi na ganun sila Papile sila, pero wala plunder. Ako, sinakalkal nila, pero wala akong kasalanan. Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through
the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president, but there should be a snap election. Yes, I'm not for anybody. Ako, neutral ako. So, it will be up to ang pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. So, kung anong ma-decide nila, and the religious group, mag-uusap-usap kung anong klaseng gobyerno ang itatayo natin. Mas maganda kung sila. Sorry, last question. When you were reading the letter, open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, I'm wondering because some people might think that China could be behind this, or somehow China, there's these foreign forces who are behind these actions right now. So, can you say anything about it? Si President Marcos ang nagsabi sa military, yun ang gamitin rason. Rason lang nila yun, distraction. Distraction yun. China has the right. Claim din ng Vietnam yun, maraming nasyon nag-claim yun. Bakit tinututok doon? Dahil distraction lang yun. Distraction lang yung China. Utos ni Marcos yan na sabihin sa military na yun ang focus tayo doon. Huwag na yung flood control, focus tayo sa China. It's just a distraction. So, sir, you can categorically say that China is not behind this move? No. No. Thank you. Wala akong nakausap sa China. Pwede pa po. One clarification lang. When you mentioned, sir, that you want General Bronner to make a public declaration of his denouncing graft and corruption. You say you don't want it in a press conference. What public setting are you thinking of, or what public setting is the desirable setting? Does it have to be, part of the rally that you are calling? Is it something like what General Angie Reyes did for Estrada? No. Iba naman yun, nag-withdraw ang support eh. Ang hinihingi ko lang sa kanila, i-denounce nila ang graft and corruption. We are not for graft and corruption. In public. Yun lang. Hindi nyo naman, tao na magdidesisyon later on. Hindi nyo naman po hinihingi na mag-defect sina General Bronner. Well, kung gusto nila, pero hindi ako nagsasabi yan. Ikaw. Magandang umaga po, Gob. So nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balita na ho ang maraming issue. Una, yung may nagsalita tungkol sa pagdodroga ng isang leader at mismong kapatid ay pinatutuhanan. At ang dami na pong nabalita, kamukha ng mga binanggit nyo kanina. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig na komento mula sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing Lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang, yung lupang hinirang, na binabanggit po doon sa lyrics yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero kapansin-pansin po itong mga namumuno natin ngayon na wala silang kibo. Wala po tayong maiisip na dahilan, kundi talagang itong mga ito ay natatapalan talaga ng pera na bibili. Yun po ang aking hinala, opinion. Ngayon, doon sa panawagan po ninyo na magkaroon ng one big time rally, ako po ay isang ayon doon, pero may dudo po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kikilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila. Kapansin-pansin ho yan. Kapansin-pansin na merong namumuno na pinagbibintangan na drug addict pero walang kumikibo. Ngayon, ito po ang tanong, Gob. Kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda nating gawin para po matapos na itong mga kawalangyaan ito? Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo pabayaan natin, Panginoon. Nasa katotohanan tayo. Hindi tayo nambubula.
Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o police, ibig sabihin gusto nilang korupsyon. Totoo yung sinasabi nila na pinapatawag sila madalas. Police, pati ground commander, tinatawag at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, mas kinabigyan po kayo, huwag po kayong matakot lumabas. Kasama pa rin po namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan. Not for ourselves, but the future of our children. So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo, sabihin nyo na ayaw nyo ang graft and corruption. Para sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, kung pagpapatuloy nila, hindi na pwede ipagpatuloy dahil baon na tayo sa utang. 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment. Ang foreign investment hindi na kayang balansin ang ekonomiya natin. So gusto man nila pagtakpan, hindi na andar itong gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli hindi, baka mamaya ibang pagkasabi nyo. Okay, that wraps Kailangan mahuli at mahuli. Kung hindi huliin ng pulis, hindi huliin ng military, taong bayan ang uhuli. Governor, ako na magtatanong, Governor, ano ang New Year's resolution mo? Ano ang New Year's wish mo? What is your New Year's wish? Well, ang wish ko lang, magbago ng ating bansa, magbago ang mga opisyal dahil nabudol tayo. Garapalan ng nakawan. Harap-harapan ng nakawan. Nakarecord. Nakarecord ang nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lahat kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin itong mga corrupt opisyal. Para sa kinabukasan ng mga bataan. May kasalanan din ng mga nakaupo kung hindi kayo, kung tatahimik kayo. Okay, on that note, shall we give the Governor a big hand and Maraming salamat po. Maraming salamat, Governor. Mag-usap tayo ng